Hi everyone, welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay and I'm so excited for you guys right now because for this video ay uumpisahan po natin ang tinatawag nilang Vlogmas. Yes po, gagawa po tayo ng Vlogmas. I will try my very best para gawin to almost regularly. Pero may konting twist, okay? Since ang channel natin ay more on talks, more on explanation, ang Vlogmas natin ay pipili po ako ng mga questions everyday sa comment section natin or kung may mga magko-comment pa para i-tackle sa video. Instead na magre-reply ako pa isa-isa sa comment, itatry nating i-tackle dito sa videos. In that way, yung iba po nating viewers na naghahanap pa ng sagot sa comment section ay masagot na lang po natin dito via our vlogs. Okay, so hindi ko alam, first time ko itong gawin, so please guide me. And hindi po siya katulad ng ibang vlogmas na araw-araw silang pumupunta sa ibang lugar, nagta-travel sa iba't ibang lugar. Since may mga days off naman ako, hindi naman ako araw-araw na nasa plane or nasa layover, so I will try na i-tackle na lang po yung mga comments niyo or yung mga questions ninyo or yung mga concerns ninyo para naman po lahat po ng viewers natin ay mas magabayan pag may mga concerns din sila na same dun sa concerns ng mga viewers. I will try to do this for as long as I can. I don't know kailan mag-start or mag-end ang isang vlogmas, pero na-search ko kasi siya sa YouTube or sa Google na from the 1st to the 24th daw. So, we'll see kung hanggang kailan tayo. I really would like to attempt this one, pero in a good way to help answer people's questions, okay? Since today, December 2, off po tayo, ay i-attempt ko pong umpisahan itong informative travel vlogmas from Jay Tapang. So, I do hope na mag-enjoy po kayo dito sa run na gagawin natin. Sana masubaybayan niyo po ito and I really am grateful in advance sa mga magiging viewers natin and sa mga tao na nandyan pa rin and every video that I post na nagko-comment. I really appreciate you all. Kung nasa man po kayo, lagi kayo mag-iingat and happy holidays! Ayan, so for today's video, ang uunahin po nating topic is tada! Sponsored travel. Ano po ba ang sponsored travel? And ano po ba yung mga questions within that sponsored travel? Okay? So, sa mga viewers po natin before pa, or kung nakita nyo na po yung ibang videos natin dito sa channel na to, meron po tayong video kung saan and-explain po natin kung ano po ba yung sponsored travel. So, to touch base on that, ang sponsored travel po is ibang tao other than yourself yung responsible or yung nag-manage ng full travel funds ninyo or financing ng travel ninyo. Ibig sabihin po nun, sila po yung nag-fund ng ticket ninyo, sila po yung nag-fund ng for accommodation or hotel ninyo, sila po yung nag-fund ng money or pocket money ninyo or expenses ninyo doon, and sila rin po yung nag-fund ng mga activities na gagawin ninyo sa bansang pupuntahan ninyo. So, in short, kung hindi po kayo ang naglabas ng pera, at ibang tao, say yung tito nyo, tita nyo, nanay nyo, or whoever man other than yourself, yun po ay pwede nating i-claim under sponsored travel. And normally, pag kakausapin si IO or si immigration officer, tinatanong kung self-funded or sponsored travel. And yun po yung sasabihin nyo. Kung ibang tao po yung nagbayad, then say it's sponsored travel. Pero kung kayo po lahat, then self-funded. Kasi nakabase din naman po doon yung questions na itatanong po sa inyo ni IO. Kumbaga, kung ako yung immigration officer, maraming taong nakapila sa harap ko, di ba? Wala akong alam sa mga bawat stories ng mga taong nasa harap ko. So, technically, ang mga questions ko sa inyo
ay nakadepende sa mga information na meron kayo. So, pag dumating po sa akin si passenger at ako yung IO at tatanungin ko, syempre isa sa mga tanong doon, lalo na po kung first time traveler, solo traveler, kung may history na po ba kayo ng offload or may history na po ba kayo ng hindi magandang nagawa sa ibang bansa, lalabas po yon as soon as na-scan yung passport ninyo or as soon as yung pangalan nyo ay nag-hit doon sa computer ng IO. So, say for example, ako si IO, lumapit ka sa akin, in-input ko yung information mo, at tinanong kita, is this going to be a sponsored travel or self-funded travel? So, syempre, depende sa sagot mo yung next na questions ko. So, kung sinabi niyo po, since topic natin today ay sponsored travel, meron na akong, hindi specific pero meron na akong mga pwedeng possibility na itanong sa'yo. Okay? Kaya dun sa mga nagtatanong sa akin na ano po ba yung pwedeng itanong, hindi ko po talaga specifically alam kasi depende po yon sa sitwasyon or scenario ninyo at the very moment. So, kung kunwari ako si IO and tinanong ko, sponsored travel ito. Sino nag-sponsor ng travel mo? Asan yung sponsor ng travel mo? Kasama mo ba or hindi? Tapos, anong relasyon mo dun sa sponsor mo? Yung mga ganong questions. And then, from those questions po, or from dun sa sagot mo, magba-branch out ulit ako ng ibang questions. Jowa mo yung sponsor mo. Anong trabaho ni sponsor mo or ni jowa mo? Saan siya naka-base? Tapos, tawag dito, ano yung status niya doon sa pupuntahan ninyo. So, maraming question. On top of that, syempre, iba pa rin yung prepared tayo. So, tayo naman bilang passenger, syempre, kung sponsored nga po yung travel natin, i-make sure natin na kumpleto rin tayo sa information on top of all the documentations na meron tayo. Ano po ba yung mga information na yon? Syempre, kung sponsored tayo, information about kung sino yung sponsor natin. Kung si jowa natin or family member natin, dapat alam natin kung saan siya nag-work, anong status niya doon sa ibang bansa or kung kasama natin sa travel or dito sa Philippines or sa Philippines. Bakit feel ko nasa Philippines ako? Syempre, tatanungin yun, anong relationship mo with your sponsor? So, kung si jowa mo yon or kamag-anak mo yon, kung nasa ibang bansa po ba sila or kasama niyo sila or naiwan po ba sila sa bahay, mga ganon. So, magba-branch out yung questions depending sa mga information na meron kayo. So, kung kunwari ako si traveler, sabihin ko, yung tita ko po yung sponsor ko, tapos pag tinanong saang bansa siya or nasan siya ngayon at sasabihin ko po kunwari, nasa Canada po siya. Tapos syempre titignan nila kung paano kayo nagka-connect ng tita mo. So, hihingiin nila ang proof, kumbaga, right? So, yung iba, hindi ko alam pero yung iba kasi hinihingian yata ng parang birth certificate kung saan nagpo-prove na yung parent mo or yung tita mo ay magkapatid or magpinsan, parang proof, kumbaga trail tracking tayo dito para i-prove nyo na kamag-anak nyo talaga yon. So, I think sa napapanood kong ibang vlog, hindi naman po yata kailangan yung original copies. As long as meron kayong picture sa phone ninyo or documentation sa phone ninyo or whatever, or sa iPad or sa laptop ninyo, basta may i-prove nyo lang na kamag-anak nyo talaga kung yung sponsor nyo or karelasyon nyo talaga yung sponsor nyo, then it would suffice or it would be enough for them. Next question, how long are you gonna stay there? Saan kayo magsistay? So, syempre, doon po kayo sa hotel. Ibinok ba kayo ng tita nyo or kamag-anak nyo sa hotel? Or doon kayo magsistay sa kanila? So, syempre, kung sa hotel naman, titignan din nila yung booking. Titignan din nila sino nagbayad. Or pwede naman na kung sa accommodation nyo is bahay nung sponsor nyo, syempre yung address, yung pangalan nung kamag-anak nyo with the address na kalakip. Kumbaga, ipoprove nyo na yung pupuntahan nyo is bahay talaga ng sponsor nyo. Tapos, ano po ba yung status ni sponsor doon? Kung eligible po ba siyang mag-sponsor or hindi? Kasi, syempre, yung iba, meron na po tayong
mga narinig before na tinatawag na status nila is TNT or tago ng tago or yung mga illegal settlers doon sa ibang bansa. Syempre, hindi naman po sila pwedeng magkuha ng visitors nila, diba? Kasi illegal na nga po yung status nila. So, lahat po yung bagay na yon pwede nilang tignan. Hindi ko naman sinasabi na ito yung mga need nilang tignan or ito yung mga required nilang tignan. Pero, pwede nilang tignan. Ibig sabihin, pwede nilang i-question yon. And to overthink a little bit, syempre gusto mo na kumpleto yung documentation mo, na ipakita na ito yung tita ko, ito yung kamag-anak ko, ito yung address niya, name niya with the address na magsistayhan namin, or ito yung name niya, tapos binook niya ako sa hotel na to. Ganon. Tapos ito yung itinerary na kasama ko siya. Ito yung text messages namin, mga ganon. And yes, guys, pwede nilang i-check yung phone ninyo, yung text messages ninyo, yung emails ninyo, yung messenger ninyo. Pwede for the reason na i-prove nila na totoo yung sinasabi nyo, or i-prove nila na tama sila for thinking na, oh, magi-illegal work to sa ibang bansa. So, yung pagharap nyo kay IO, make sure na prepared kayo. And kung prepared naman kayo, there's no reason na kabahan. Kung totoo naman po yung reason ng pagpunta ninyo doon, like for example, magbe-visit lang talaga kayo, ba't tayo kakabahan? 'Di ba? Kung totoo naman po yung documentation natin, kung kompleto naman po yung papers natin, kung totoo naman po lahat ng sinasabi natin, there's no reason na kabahan. So lahat po ng mga nagko-comments na kinakabahan po sila, I mean, it's normal kasi excited tayo or nervous tayo, pero to actually be very scared or be very nervous, I don't think there's a reason to, kung totoo naman po yung mga sinasabi ninyo. Secondly, paano naman pagkasama natin si sponsor mag-travel? So, syempre, kadalasan magkakamag-anak tayo, and kung kunwari sponsored po ni tita or ni tito yung travel natin, and yan, kasama natin sila sa airport, kasama natin sila sa paglipad. Okay? So, normally, pagkasama niyo naman si sponsor, pwede niyo naman sabihin kay Ayo na, ayun, kasama ko si tita ko, siya nag-sponsor sa amin. Pero I think nakapanood ako ng couple vlogs sa mga ibang local vloggers din po natin na kahit daw po pala kasama, lalo na po pag ibang lahi ang kasama nating sponsor natin, ay kailangan pa rin or hinahanapan pa rin ng affidavit of support. I cannot personally say kung kailangan or hindi, pero kung gusto niyo po na mas smooth at mas ready, at kung may time pa naman po kayo, might as well, bakit hindi nyo po gawin yung affidavit of support and guarantee? Personally, kasi hindi ko pa siya nagagawa, or wala pa ako nakikita na sa family ko na gumawa nun. So, ang suggestion ko, kung pwede lang naman, kung kunwari, isang tita, tapos puro kamag-anak yung i-cover niya, might as well, doon sa affidavit of support, isulat nyo na lang po lahat kung sino yung isusponsor ni tita, lahat ng names. And then, lahat po kayo may copy. Suggestion ko lang. So, kung gagawa kayo, may form kasi ng AOS eh. So, kung sino yung sponsor, tapos kung sino yung mga under the wing niya, kung kunwari, tatlo kayong magpipinsan, covered kayo ni tita, ilagay na lang po yung pangalan ninyong tatlo doon. And then, once na po na napirmahan, and once na okay na po yung AOS, i-produce nyo lang po ng 3 copies, which is tagi-isa kayong magpipinsan na may hawak. Parang yun na lang po yung suggestion ko, para hindi po gagawa ng bawat isang tao isang name. Kasi parang kung paano kung in-sponsor ni tita, 50 kayo. 'Di ba? Parang edi 50 different AOS yon. So, kung suggestion ko lang naman po, kung pwede, pangalawa, kahit kasama nyo naman po sila, I think sa Philippines, since hindi po kayo same household or even same household pa nga is as long as over 18 kayo or adult na kayo, isa-isa kayong kakausapin ni IO. Although sa ibang bansa po kasi, ang pagharap po sa immigrations is per household. So kung kunwari, 6 kami magkakapamilya, tapos iisa lang naman yung address namin, lahat kami sabay-sabay haharap. Parang ganun po kasi sa ibang bansa. So, hindi ko po alam kung ganun din po sa Philippines or individually. Pero based kasi sa mga vlogs na napapanood ko, kahit po iisang family sila, parang tinatanong nila yung isa't isa, ano yung mga tinanong ni IO, which comes to a conclusion na ay isa-isa pala silang humarap kay IO. So, para maging over-prepared tayo and at the same time, hindi tayo makulangan ng information, ganun na lang pagawin natin pagdating sa AOS.
lahat po tayo may copy ng AOS and yung mga pangalan natin nandun sa AOS para naman po proof din po na ito palang grupo na to, kinover talaga nitong taong na to kasi lahat sila pare-parehas ang AOS nila since andun naman yung names nilang lahat doon sa AOS. Okay? Gets niyo ba? So, medyo magulo siya pero ang akin lang, isang copy ng AOS, andun lahat ng pangalan nung ini-sponsor and lahat kayong haharap sa I.O., lahat kayo may hawak na copy. Kahit nga sa phone lang or something, kahit hindi nyo na ilagay sa papel, as long as meron po kayo. Kasi, lalo na kung kasama nyo naman, pwede naman puntahan ni I.O. yung kabilang I.O. to prove na yung taong yun. Ikaw ba in-sponsor mo itong mga taong to? Pwede naman nilang gawin yon kung talagang gusto nilang i-dig deeper yung information ninyo. And another topic is, may nag-comment sa akin na tinatanong na mandatory ba talaga ang AOS sa sponsored travel kasi masyado daw malayo yata yung embassy or yung pinagsasign na ng AOS doon sa lugar ng sponsor niya. And yung iba naman, kasi senior na yung sponsor, hindi nila alam kung saan kukuha or ganon. Suggestion ko lang na mandatory kasi siya talaga sa pagdating sa sponsored kasi yun yung isa sa talagang hinahanap. Pero kung gusto nyo i-risk na pumunta ng wala yun, be prepared to explain kung bakit hindi nila magawa or hindi nila mapuntahan yung kung saan sila magsasign ng AOS na yun. I believe kasi sa embassy yata dapat or sa Philippine Embassy yata kung saang bansa man pwedeng ipa-pirma or ipa-seal or whatever yung AOS. Or depende kung ano yung setup dun sa country ninyo. So, kung meron kayong chance to get the AOS, do it as soon as you can. Kung naman wala, make sure na ready kayo and willing kayo to explain kay I.O. kung sakaling wala kayong AOS. And other than that, lakasan nyo na lang yung other proof. Kung kunwari, lahat. Kung kunwari, yung pag-book ng flight ninyo, yung pag-book ng accommodation ninyo, yung activities ninyo, yung return ticket ninyo, lahat yun, kumbaga, malakas yung proof na si sponsor talaga yung nag-cover ng lahat ng yon. And, hindi ko alam yung percentage, kung ano yung big deal ba kay I.O. na pag walang AOS, wala na talaga, ma-offload ka, or meron pa bang other alternatives, kumbaga other than AOS na pwede nilang hanapin para kahit walang AOS, pwede kang pumasok. So, hindi natin alam din yan, guys. Kung meron man po sa inyo naka-experience na sponsored travel na walang AOS at hindi hinanapan or hinanapan pero nakapag-produce kayo ng iba pang proof, then please comment down below para naman po makita din natin yung other picture or other answers na hinahanap ng iba nating mga viewers or travelers po. And ayan, so syempre lastly, pag si sponsor naman po ay nakatira sa ibang lugar, sa ibang bansa, tas in-sponsoran po nila kayo at kayo kunwari ay nasa Philippines, syempre other than dun sa mga requirements na hinahanap talaga nila sa Pinas like AOS, visa, tapos yung passport ninyo, tapos yung mga ties ninyo ni sponsor or yung mga connections ninyo, ano yung mga documentations na meron kayo to prove na connected talaga kayo ni sponsor. Other than all of those, syempre make sure din na aware tayo as yung taong ini-sponsor ng mga information ni sponsor kasi ang immigrations kasi marami silang way to find out the truth or way to find out kung ano po ba yung totoong information ni sponsor. So, you make sure na alam nyo rin syempre kung ano yung information talaga ng taong nagsusponsor sa inyo para naman pag-question din po kayo doon, comfortable tayo and confident tayo to answer their questions kasi alam natin and yun yung totoo. Diba? So, dun sa mga nagsusponsor from other countries, i-provide din po natin dun sa i-sponsor natin yung mga information natin, yung address natin, yung status natin, yung kung kunwari citizen tayo or permanent resident tayo or temporary worker tayo doon or temporary visa tayo doon sa country na yon, bigyan po natin ng copy yung mga i-sponsoran po natin. Also, I believe since i-sponsoran natin yung mga tao na meron tayong mahal natin sa buhay sa Philippines, bigay din po natin siguro yung statement of account natin at saka yung mga source of income natin to prove na ito yung meron tayo na para i-sponsor yung taong yon. Although, syempre depende rin po yun sa communication ninyo nung i-sponsoran ninyo.
just have it ready and handy. Hindi naman po lahat ng IO or hindi naman po lahat ng immigrations hinahanap po yung mga statement of account or bank statement or source of income, pero just have it ready. Kung kunwari yung employment reference ninyo, yung salary reference ninyo, nakalagay doon kung magkano. Kasi depende IO can be very, very tricky and IO can be very, very easy. So, it's better to have them all prepared, tapos smooth yung pagpasok natin rather than dun pa lang sa Philippines ay hindi na po tayo sure kung makakarating o makakapasok yung isa, tapos kung kunwari biglang hinanapan yung ini-sponsoran natin ng isang document or information tapos hindi natin siya maipoprovide agad, pwedeng maging costing nyo na ma-offload siya or ma-delay po yung flight nila. Also at the same time, kung inbound naman po, kung kunwari nakarating na po sila sa bansa kung saan nyo sila ini-sponsor o kung nasaan kayo, syempre yung mga Customs and Immigrations naman po nung country na yon, hahanapan din po sila ng same thing, proof na i-sponsor kayo, saan kayo magsistay, proof na kayong nag-sponsor sa kanila, proof na may return ticket sila, proof na kayo po yung mag-finance ng lahat ng expenses nila doon sa country na yon. So it's a big communication between you as a sponsor and dun sa tao na as a sponsor ninyo, na dapat parehas kayo ng information and dapat well prepared kayo when it comes to documentation. Kumbaga isipin ninyo, kailangan kong i-prove na ako as a sponsor ay eligible at meron akong means to sponsor si taong ito. And si taong ito naman or yung guest na darating sa inyo, kailangan kong i-prove na kakilala ko si sponsor, na ito yung connection namin ni sponsor, and na ito yung mga information na parehas kaming meron ni sponsor. And dapat din guys, make sure na sa messenger ninyo or sa text message ninyo or sa email ninyo ay mag-align yung situation ninyo doon sa conversation ninyo. Hindi yung sa text message ninyo, oh tita, pagdating ko dyan, hanapan mo ako ng trabaho. Tapos doon sa documentation ninyo is tourist visa. Syempre, kung si IO ay smart or si IO ay very strict at gusto niya makita lahat ng information ay truth and legit, sasabihin niya, patingin ako ng cellphone mo. Buksan mo yung conversation yun ng tita mo or nung kamag-anak mo or nung sponsor mo. And pag nakita nila yon, automatic offload. Okay? So, yun lang po ang masasabi ko. Kung honest po tayo and true tayo dun sa intention natin to travel or to visit, go for it. You make sure mag-a-align lahat ng information, documentation, yung mga communication ninyo sa online, mag-a-align po lahat according dun sa pinaka-reason ng entry ninyo sa country na yon. Dapat mag-a-align lang yun doon sa pinag-uusapan din ninyo. Kasi kung iba man, automatic offload yan and pwedeng maging means po yan para ma-offload pa kayo paulit-ulit in the future. Okay? So, I do hope na na-cover ko yung pinaka-main concern natin dito sa topic ng sponsored travel na to. Kung kasama natin sila, kung hindi natin sila kasama, ano po ba yung mga pwedeng possibility na question ni IO, ano po ba yung mga possibility na mangyari, and ano po ba yung thinking ni IO. Isipin nyo na lang na ang mga immigrations officer natin, lalo na sa departures area sa Philippines, yes, marami tayong naririnig na bashing words or na kung ano-ano pang mga negative. Pero in general naman, ang point talaga ng passport control or nung departure immigrations is to make sure na totoo yung pagpunta ninyo doon, na safe kayo doon, na hindi talaga siya illegal recruitment, na hindi talaga siya trafficking, and to make sure na yung means ng pagpunta ninyo doon ay hindi nyo ikakapahamak. Okay? So, yun yung thinking or mindset na dapat nating ibaon, is to make sure na i-prove kay IO na hindi po ito human trafficking, hindi po to illegal recruitment, ito po ay plain na visit lang, ito po ay plain na pagtutur lang dun sa lugar na yon. And hindi nyo naman po, syempre pupunta yung IO, haharapin na, hi IO, hindi po to trafficking, hindi po to illegal recruitment ha. Huwag nyo pong gagawin yon kasi trabaho lang po nila yon. And once na sinabi nyo po yun, syempre magre-red flag po yun. Sabi, ay, ba't niya sinasabi yun? Ibig sabihin, well practiced siya. So, mas magiging creative pa po sila to dig deeper sa inyo.
So, just go there. Harapin niyo po si IO. Isang tanong, isang sagot. Not too much information and not under information as well. So, pag punta kayo doon, kung ano yung tinanong ni IO, sagutin niyo lang po. So, kung tinanong kailan ang balik niyo, sabihin, oh, ganito po, sa January 5 po yung balik namin. Ilang araw kayo doon? Oh, 7 days po. Or, sino pupuntahan niyo doon? Oh, yung tita ko po, siya po yung sponsor ko. Tapos, anong trabaho tita mo, anong information ni tita mo, yun na, gano'n na, mag-branch out na. So, isang tanong, isang sagot, pero kung syempre, kung inask po nila kayo na, oh, explain mo nga ito, bakit ganito, bakit ganyan, explain nyo pa na maayos, pero not too much information, kasi minsan yun po yung nakakapahamak sa atin. And minsan naman po kung under information, kunwari, sabihin nila na, oh, pupunta ba kayo sa, sabihin natin sa Hong Kong, pupunta ba kayo sa Disney World or Disneyland? Ewan. Hindi rin naman po gano'n, di ba? So, you make sure po na tama and ample information po yung ibibigay natin, pero not too much and not kind of like, not yung parang may tinatago po tayo. Okay? So, I do hope na okay po itong first vlog natin, and sa mga susunod pa po, marami pa po tayong itatackle na subject when it comes to like flying. Pero since it's a Vlogmas, it's a holiday travel, that means you guys have to be more prepared when it comes to facing IO. Magiging very busy po yan. Magiging very adamant po sila sa pag-a-ask. Lalo kasi maraming travelers. Maglagay po tayo ng extra time sa pagpunta sa airport. Pag po nakapag-check-in na tayo at nakapagbayad na po tayong travel tax at paghawak na po yung boarding pass, as much as you can, sa loob na lang po kayo kumain after nyo ng IO. As much as you can, mag-go through na po kayo ng immigrations kasi hindi natin alam gaano katagal yung pila, hindi natin alam gaano katagal yung questioning. At least hindi po tayo ma-stress when it comes to oras. Okay? I hope you guys are all enjoying, and I hope to see you on the next video. Happy holidays, and thank you for watching Vlogmas #1.